So nandito nga po tayo ngayon sa Cafe Talks kasi meron po tayong special guest at i-follow nyo po sila sa kanya-kanya nilang platform. So, nandito po si Cathy ng Dubai. Good evening. I'm your Cathy ng Dubai. Kaya don't forget to follow my TikTok, Facebook, and my new Instagram. Hanapin nyo po yung Instagram, okay? Instagram. Next po natin is Master Wewe. Hello everybody, follow nyo po ako sa aking TikTok account and then sa Facebook, Master Wewe, at saka yung Captain Wewe sa Facebook. Thank you, God bless you. Ang virgin niya doon. So next natin ay si Kristen Games and Gadgets. Hello, Kriston Games and Gadgets followers. Kasama ko dito yung mga sikat na mga vloggers. Ito, bago lang sa Instagram. Tapos ito, isa sa Friendster, matagal na siya sa Friendster. Ito, gumawa ng sariling platform. Pero gamers, welcome sa amin to. Magkita nyo lagi sila. And later on, magiging gamer na rin. Yan. Yan ang pinaka-the best. So for today's video, kami po ay lalaro ba to? No, we're just going to have question and answer. So bubunot po kami. So start po tayo dito kay Cathy ng Dubai. Wait nga. Dapat sa gitna. Ako, mas mahilig ako sa gitna eh. Ba't nahilig ka sa gitna? Secret! Akin lang yon. Sinasabi ko sa'yo ha. Dali na, bumunot ka na. Nagigigil ako sa'yo. Nakabunot na ako. Dali na. Si Cathy pag maliwanag. Wala pa akong sahod, te. Kuya. Ayan. Hala, ba't gano'n? So ang question niya is, anong nangyari sa buhay mo na nakapagpabago sa'yo? Wait lang. Tendededen. Hindi ko maintindihan yung Paulit Tagalog. nga. Ano ang nangyari sa buhay mo na nakapagpabago sa'yo? Yung tanong na yun, ang masasagot ko lang doon ay, yung ang hirap palang magtiwala sa taong pinagkatiwalaan mo, na yung alam mong titirahin ka palang patalikod, yun yung natutunan ko doon na, yun yung nakapagbago sa akin na kahit gaano mo ka-close yung isang tao, kailangan, meron ka rin boundaries at kailangan, wag lahat ng sekreto mo sasabihin mo kasi hindi mo alam na siya pala mismo ang magpapahamak sa'yo. Kaya sa mga nanonood, sorry. Nanuno. Nanuno. Alam mo yung Bisaya ka tapos Kinurot ko. hindi nga talaga totoo lang. Kaya kailangan magtira tayo sa sarili natin. Hindi yung puro tayo share sa kanila kahit pamilya nyo pa yan. Doon natuto ako doon, promise. So, thank you so much. So, ako na po, it's my turn. So, ano kayang question ko for today's video? Paano pumayat? Oo nga, day. Na may personal na po sila, naiinis na po ako. Huwag na nga natin tuloy to. Mahilig ka ba sa adobo? Parang para sa akin talaga to. Tumpak ba? Tumpak? Paano mo masasabi na okay ka na? Ayun, Parang sa'yo talaga. Actually, for now, hindi ko masasabing okay na ako. Diba? Siyempre, sasagutin ko yung question, I'm not okay. Literally okay. It's because, siyempre, as an OFW, marami pa rin akong pinagdadaanan, but I'm trying my very best to be okay. Yon. So, for now, I cannot answer this question because I'm not okay. Next! Sorry naman itong host na si Greg. Kala niya bagay niya. Okay, next is, sa tingin mo, Ang dami comment nito. bakit may mga taong umalis sa buhay natin? May mga taong umaalis sa buhay natin. For me, ano kasi yan hindi ang mga tao dumadaan sa buhay natin, we learn something from them or they learn something from us. Hindi natin pwedeng i-control ang bawat tao na they have to stay. Kasi meron din silang sariling buhay and we have to respect them because meron din silang sariling mundo. So kung ano yung mga bagay na desisyon nila sa pag-alis nila, be thankful tayo doon sa mga bagay na yon kasi alam natin doon sa chapter ng buhay natin, naging kwento sila at natuto tayo doon sa kwento na yon. Wait lang, natakot ako doon sa naging kwento sila. Sige, go na. Let's. Antoine. So, Kristen Games and Gadgets. Ito. Okay, ako ang magbabasa. Kasi joke siya eh. No. Saan na? Kung may ipapabago ko ka sa mukha mo, ano yun? Emotional damage.
Hindi ko alam ba't tumatawa ka eh. Paano napaka-perfect mo, no? Alam mo kasi, naiya ako sa kanya, wala sang negative. Ito ba, katabi ko, napaka-perfect din, makatawa wagas. Sige, sasabihin ko na. Alam mo yung tanong parang laging sakto. Kasi daw, yung tanong sa akin, sa mukha ko daw, anong kakalang baguhin? Pa ako? Hindi, joke lang. Hindi, dahil lagi ako pinipintasan sa noo ko eh. Siguro forehead na lang. Kasi parang extended eh. Parang visa na extend ng 3 months. Alam mo yun, yung nananahimik ko noo ko. Tapos, kaya guys, buti lang na-invento talaga yung sombrero. Wala na akong kailangan baguhin pa. Nananawagan po kami sa makikipag-ex din po ng implant po ng buhok. Tsaka pulay po. Yan, sige. Pahaba ng ilong para Mukhang may hugot sa personal na po itong ginagawa ng kaibigan namin na host eh. Sunugin ko yung mga questions mo eh. O yun yung po sagot ko. Noo po, noo. Yan. So wala na, wala naman po kaming handy. Nagjo-joke-joke lang po kami dito. So bunot na ikaw, bebe. bunot na naman ako. Ay, wait lang. Para for me ha. Kasi kung ako yung may ganyan. Okay. At siya yung, syempre. So syempre, the question is, anong sasabihin mo sa batang ikaw? Uy, sa akin talaga napunta. Ano? Tagal na nun ah. Parang tagal na nun ah. Parang wala akong idea dun. Promise. Nakalimutan na. Alzheimer na. Ano? Parang wala Ano akong gusto mo idea sabihin dun. sa batang ikaw? Yung bata pa ako, Ano yung ganun. mga experience mo ngayon sa buhay? Okay. Ngayon, ang masasabi ko lang dun sa question na yon na alam mo yung, kasi pag bata pa tayo, ang dami nating hindi nagawa noon at ngayon. Kaya ang masasabi ko lang, hanggat bata pa kayo, gawin nyo na lahat ang gusto nyong gawin. Kasi pag tumatanda na tayo, promise, ang dami nating hindi pwedeng gawin. Alam mo yung kabataan ko na ikumpara ko ngayon na katulad sa mga, for example, sa mga tao, pag bata pa tayo, pag nagbibiro tayo, no hard feelings. Ngayon, pag nagbibiroan na, ay grabe, promise. Pag mga bata pa, kahit nag-aaway kayo, ilang minuto lang, okay na kayo. Pero ngayon, pag malalaki na kayo, promise. Pag nag-aaway kayo, ay naku, kahit buong taon, ilang taon, hindi kayo nagkikwentuhan, okay lang. Kaya ako sa inyo, always be, love yourself and love your family and your friends. Yun, direct. Love your kapartition. Ay, Beshi, Dubai na ayun na naman tayo. Pabulita ka na sa akin, ha? Uy, ano yung tumutunog na yun? Parang ano? Kuliglig. O yung order daw dumating na kasi tumutunog. Parang bakit sa akin lahat sa pool nito? Ano nito? Meron bang tao na hanggang ngayon hindi mo pa napapatawad? Parang ang lalim nun Yung totoo. I cannot say na hindi ako nagpapatawad eh. Nagpapatawad naman ako, pero siguro yung dating closeness, yung dating pagmamahal na binigay ko, Ay, yung dating pagmamahal na binigay ko bilang sa kaibigan, sa family, sa, ano mo yun, sa jowa, is hindi na same as before, pero napatawad ko naman po sila. Pero nakamove on ka na. And nakapubo na rin naman po ako. So, hayon. Next. Dalawa na lang ng question eh, no? Ay, sorry. Hindi, tapusin na natin. Ang question ay, anong realization mo na sobrang nagpa-mature sa'yo? Ayun. Ano ang realization mo na sobrang nagpa-mature sa'yo? Ako siguro yung yung magtira ka ng, unahin mo yung sarili mo. Ayun, kasi pag ako nagmahal, especially sa kaibigan, grabe ako magmahal. And pag sinabing kaibigan kita, kahit para sa akin na lang yun, ibibigay ko pa sa'yo kasi hindi kita basta kaibigan, kapatid kita, at ayokong mararamdaman mo yung bagay na mararamdaman mo na wala kang kakampi sa paligid mo dahil gusto ko lagi mong mararamdaman na nandito ako para sa'yo. So yun. Totoo. Nice. So, next. Ang katabi ko puro emotional yung mga comment nito ah. Ano ba nagagawa? Anong kapito? Kapitoks yan. Kapito. Bawal mo sa akin ako magbabasa. Oh, ikaw basa. Dali, hindi. Wag ginawa ko. Meron ako ditong mic, pero parang ayaw bumukas. Aywa, nasa loob ng dibdib mo. Tawa, bebe. Ayun, ba't lahat na pupunta sa kanya? Parang sinadya sa akin, joke sa akin ah. Ano pinakamahirap tanggapin sa adultinghood mo? Hello? Uy. Nakala ko ng Viagra.
Uy, ka bumunot ito ha. Hindi ako. So far naman, di ko pa kailangan ng Viagra. Hindi. Sige. Guys, totoo lang, no? 42 na ako, malapit na mag-50. 8 years na lang. Happy birthday. Happy birthday to you. Gano'n. Adulthood, siguro, of course, yung makakalimutin na. Relate ako dyan. Ano pangalan ko? Nakalimutan mo nga eh. Mas matanda yun sa akin. Hindi niya alam pangalan ko. T-O-N. Yun yung parang sa adulthood ko, yung parang nakakatakot kasi, di ba, lalo na pag matanda ka na kasi dami mo nang naisip o iniisip tapos lahat lang parang nandoon ka na stage na pag mawala ka na sa mundo okay na. Totoo kasi yung naranasan mo na yung happy, yung trouble, yung na-tradeoran ka, Lahat- yung naging lahat na, successful no? ka, lahat na. Yes. Na dumating na yung point na sa 42 ako parang pag itong gero, kahit okay na. Oo, okay. Parang- Huwag muna. Hindi, pero yun lang. Pero of course, hopeful kami, no? Sa end of the tunnel naman lagi may ilaw, may bright light na may tagumpay. Ayun. Kaya we're working hard kahit madaling araw na nandito pa rin kami. And we're motivated to be successful in the end. Ayun. Alright, so next. Bunot. Wala bang katapusan to? Charot. Sana naman ano. Wait lang. Ayan na, siya na magbubukas. Yes. 45 na So, yes. So, the question is, ano ang ugali mo na na-misunderstood ng ibang tao? Lahat. Wala na, sinagot niya na eh. Ano ang sasagutin ko doon? Sinagot niya na. Almost. Paano ba? Ang hirap i-explain. Nin-explain niya na bigla eh. Hindi, yung na-misunderstand nila, tama yung tanong. Minsan pag nagbibigay ako ng advice, yung nakikita ko yung mali, tapos sa advicean mo, yung inaano pa, misunderstand or nagagalit pa. Yun yung minsan napapansin ko kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho yung ugali natin. Ako may mali, ako minsan may mali ka pag sinabihan kita tapos hindi mo accept. Yun yung minsan na misunderstand nila na yung gusto mo lang is matama yung mali. Kaya ako sa inyo, kung nag-a-advise yung mga friend nyo, family nyo, o kahit sino dyan sa tabi nyo, kaharap nyo, tanggapin nyo kung ano yung mali. Kasi nobody's perfect. Yun. Ako ha. Ay, may dadagdag pa siya. Kaya please po, follow nyo po siya para marami pa kayong marinig na advice sa kanya na ba't nang tawa ka eh? Pinopromote nga kita, tawa ka dyan. Thank you po. Binabawi ko na. So, pupulot na ako, no? Pinaka-biggest achievement mo nung nag-abroad ka? Biggest? Sa'yo na naman. Ako lang. Akin na naman to, pati yung biggest. Na-stress ako dito sa... Hindi, biggest achievement ko siguro itong pagbablog. Kasi alam nyo, bata ako, pangarap ko talaga maging artista. Kaya nga lang kasi, ganito nga yun. Hindi ko siya matuloy-tuloy kasi ang gusto na nanay ko mag-aral ako. Pero may ano na rin naman ako sa Pilipinas na mga commercial na gano'n. Nung bata ako, cute kasi ako nung bata ako eh. Hanggang ngayon naman, cute pa rin. Kamukha ko ni Barney Day. Okay, so yun. So for me, yung vlogging ko, kasi hindi ko narating to agad-agad. Marami akong struggles na pinagdaanan. Marami akong rejection and everything. So kaya po sa mga taong, nako, nai-stress po kung nasan man ako ngayon, hindi po siya madaling ratingin. Marami po akong pinagdaanan. Thank you so much. Ba't po balakpak? Marami pagdaanan. Hindi nga tayo. Ayan, sa akin naman, message mo sa taong nasaktan mo. Ay, hala! Sa message mo sa taong nasaktan mo. Yung duguan sa kanto. Hindi. Sa akin, sana, siguro yung kasi alam ni Cathy, sana dumating yung time na na mag-usap tayo, makausap kita, hindi ako magko-close ng pinto. Sana dumating yung time na yung magkaroon ka ng forgiveness, tapos yung maramdaman mo yung pagiging genuine ko sa'yo. At saka kahit anong mangyari, kahit na wala na kahit na anong connection tayong dalawa, yung pagmamahal ko sa'yo bilang kaibigan, bilang kuya mo, bilang kahit na hindi yun mababago kasi totoong mahal kita na kapatid ko, parang kapatid ko. Tissue please. Naiyak na kami doon. Wait. Mahal ka niya kaya yung ginto sa'yo na.
dapat kasi seryoso tayo dito. Bunot na dali babasahin ko para Dapat sa'yo. man- Di, joke na naman yung mapunta sa kanya, promise. Ang babasa Hindi ko rin alam, pero ako kasi nagbabasa ng akin. Ewan ko sa kanya. Natuwa na naman siya. Ande, anong taon ang pinagsisisihan mo? Baka hindi siya naniniwala sa question Ayan, niya. anong taon ang pinagsisisihan mo? Tama yung... Nung 7 natuloy ako. Hindi, di ba umayaw ka? Magkasabay tayo. Kahit nila humor, rinig pa din yan. Nagsisi ako kasi... Nung sinagot ka niya, Hindi, siguro yung yung 18 years old, muntik na ako nagpakamatay kasi sa palarong pambansa to, sa Pilipinas. So, yun, masyado ako overconfident sa kalaban ko, tas bigla ako natalo, tapos feeling ko 18 years old, muntik na po talaga ako namatay kasi hopeless na ako noon. Napigilan lang ako ng mga kapatid ko at yung mga pinsan ko, buti na lang. Pero talaga nung time na yun, parang ready na ako sa feeling ko wala. Kasi gusto ko makabawi sa last year ko na sa high school. So tas na pa ako, hindi ko pa na-reach yung championship na yun, tapos kasi sa akin chess is life eh. Since 5 years old puro chess, tapos pati yung Sito Pampanga nag-sponsor na rin para lang maging grandmaster ako. Pero nung time na natalo ko dun actually yung nakatalo sa akin walang panalo eh. Kaya ako nung hindi mo talaga accept na natalo ka. hindi kasi lahat ng mga magaling natalo ko na. So last round, last round nag-inuman pa kami kasi celebration na nga. Tapos siguro tama pa rin ako nung gabi na Hangover ka pa. naalala ko naman, sana yung lubid. Wag kang ganyan kasi ngayon meron ka ng bagong Oo. di ba? Ayun, Bagong nabuo. ako dahil sa chess, yung po yung business ko din dito sa Dubai, may chess academy kami. Pero yun lang, age of 18, di ko makalimutan yun. Muntik na po talaga ako mawala sa mundo. Di ba? At least ngayon may sarili ka na, di ba? No, kasi pag minsan, mo talaga, di ba, na kayang-kaya mo naman, pero parang bakit gano'n nag-fail? Oo, totoo. So anyway, so we have 2 questions Ang po. ano pa doon is yung nakatalo pa sa kanya is hindi Walang pa, panalo. Yes. wala pang papel. So kaya talagang mo na, Pero ngayon, at least, naiyak na siya. Oh. So I have 2 questions po dito ha. So ang mangyayari po dito, ito po yung question namin at ito po ang question nila. Ayun. So okay? So bukunin ko na siya kasi wala naman siyang kasama na. Okay? So for today's video, Ano kaya yan? dandadadin! Baliktad. Ano yan? Ba't ang ganda mo? Sa tingin mo, bakit may mga tao na mabait na laging nasasaktan? And you have to Naiyak answer na also. ako. Yes, oh, ako din. Pakiulit nga, para naiiyak ako doon. Sa tingin mo, bakit may mga tao mabait na laging nasasaktan? Ayun. Maganda lang. Direct to the point. Hindi nga. Yun, palagi nasasaktan sa sobrang bait. Yung alam mong wala ka nang tinitira sa sarili mo, basta maibigay mo lang sa kanila lahat. Alam mo yun, relate ko yan eh. Kasi age of, ayun, naiiyak na naman ako. Sabihin ako, sanila, Sige, gugo, ano yun? May mic kayo dito? meron pa, naiyak po kasi siya kasi di niya maintindihan yung question actually. Tagalog pa yun Alam mo yung gusto namin siya tulungan pero nakakaya sa mga viewers. Kanya yun eh. Nag-aral naman po siya. Hindi lang din pumasa. Kinder. Hindi kinder pero may bakit ka naman nung kinder, di ba? Kaya pumasa ka. Lagi nga ako, Hindi, matalino yan si classes Ano, na eh. Ano yan sa test Hindi. ka? Ano, hindi talaga promise. Yun nga, sa sobrang bait mo, kahit wala na natitira sa sarili mo, binibigay mo na lahat. Kaya tayo, palagi tayo nasasaktan na yung kahit na wala na sa atin, okay pa rin tayo kahit wala na tayong, alam mo yun, wala na tayong tinitira sa sarili natin, pero ang iniisip natin yung ang ibang tao. Yun yung weakness natin na palagi tayong nasasaktan. Diba? Paano nakita kasi yung food nila at tsaka yung kuya. Actually, same. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, maldita po ako. Saan? Pero mabait po ako. In a way na, yun nga, gaya niya, pag nagmahal po ako ng kaibigan, talagang sinosobra-sobrahan ko talaga siya. Minsan na may misinterpret lang ako kasi akala niya nagko-comment ako ng against sa kanya, but it's not. Diba? It's for them. Yun nga Concern, lang, diba? Yung yes. concern mo sa Kaso kanila. minsan yung pagiging concern mo, parang napapasama ka na. So you, imbis na
mag-comment ka sa kanila or i-advise mo sila, tatahimik ka na lang. Kasi parang, alam mo yun, at the end of the day, ikaw pa din ang mali. So, kaya mas madalas ako masaktan. Totoo yun, sensitive akong tao. Pero, pag ito po yung mga kasama ko, nawawala po yung sensitivity ko. Promise, lalo na po itong nasa dulong nakakap. Talaga pong nako talaga. So anyway, going back. Ayan, sa amin last question. Yes. Para na ma-viewers, ang sama ko talaga. You have to answer first ha. Kailan mo naramdaman na naging proud ka sa sarili mo? Ayun, maganda. Ay, kabaliktad. Next year. Magandang tanong na yan ngayon. Ikaw kaya? Ikaw muna. Ate mo. Ito pa natiwala. Marunong naman ako magbasa, babe. Hindi kasi baka may inedit ka eh. Ewan ko, proud ba ako sa sarili ko? Parang, Uy, to be proud. Kasi, di ba yung nangyayari sa'yo ngayon? Yes. Hindi siya na sumagot. kasi po para sa akin kasi yung ano ko sa akin sa ano, lagi stay low key. Kaya para sa akin hindi ako dapat actually super proud sa mga achievements o kung ano man meron kasi ano yung pag inano mo yung sarili mo tapos parang gusto mong pakita na angat ka tulad nitong katabi ko yan. Parang si Chabit and para sa akin tsaka naturuan kami na stay humble kaya low key lagi sa kung champion ka man or kung successful ka sa business o sa ano man stay humble lagi and also help the people na around you to be like that na successful kaya para sa akin di ako proud sa sarili ko masyado siguro happy blessed Ayun. blessed ako ni God and siguro I'm blessed na may heart ako na gusto tumulong sa mga kapwa kong kaibigan, si Cathy tsaka si ano. Ako siguro, kailan mo naramdaman na naging proud ka sa sarili mo? Si Kuya kasi kinakawayan ako. Sabi niya if i-vlog daw yung mga shoes. Sabi ko, Okay. ayun, kailan daw? Ako ano ha, Kaibigan alam nyo, mo ako naman yung love ano, life pa, Day. di ba nagkasalita ako? ako yung tipo ng taong ano, kaya kong magbiro pero pag ako na lang mag-isa, hindi talaga ako seryoso. Ay, hindi talaga ako nagbibiro. Alam ni Katyan at masungit ako. Lagi ko yung sinusungitan sa office, lagi kong pinapagalitan, lagi kong sinasabihan siya ganito, ganyan. Pero pag may iba ng tao, sobrang jolly ako. Pero pag ka-close ko na, doon makikita yung totoo kong ugali. Siguro masasabi kong proud ako sa sarili ko kasi ang masasabi ko sa sarili ko, kahit wala ako ng mga bagay na meron yung ibang tao, wala akong inggit sa katawan. Ayun. Tapos Tama, never tama akong talaga. sumuko kahit na pinaka mababang ano na ng buhay ko. Never ko talagang sinukuan. Kaya masasabi ko na ako yung tipo ng tao na hanggat kaya kong ilalaban ko kahit na alanganin na kahit yung mga taong nasa paligid ko ayaw na sa akin o hindi na ako pinaglalaban, babe. Ayun, ang inaano ko is lagi ko pa rin silang pinaglalaban kasi alam ko at the end of the day, tayo pa rin ang magsasama-sama. Yun lang. Sabi niya kasi pagka-close mo na, nag-iba na ugali niya. Hindi na siya masyado mabait. Kaya siguro iwas na ako sa... sige, okay. Baka biglang Actually, goal ko yun eh. Alam mo, kakatakot sa kaibigan. Hindi ko alam kung successful tong vlog natin today. Pero this is the first episode po ng Kape Talks na kasama sila at Yes. sila na rin po kasama ko sa Kape Talks. So, yun po yung purpose ng aming Kape Talks is to give you inspirational advices para po mapasaya kayo. Any. Basta po magkakasama na po kami, okay? Yes. So, ano masasabi mo at kasama ka na sa Kape Talks? Ako I'm very happy and excited and looking forward ako dun sa marami pa nating pag-uusapan at may inspire po kayong lahat. God bless you. Ikaw din. Ang masasabi ko lang, basta follow lang kayo palagi. Kung may mga katanungan kayo, mag-update kayo sa kanya. Joke yan ha. Joke pa yun? Joke pa lang Syempre yan. sa aking mahal na kaibigan, Kuya. Basta pag kayo nalulungkot tsaka nag-iisa, panoorin nyo kami kasi kami dito, gusto namin talaga napapasaya. Ano po namin talaga to, natural na namin nagpapatawa. Hindi kami scripted, wala kaming script. Walang script. Oh, so lahat to impromptu na mga yan, laitan, mga galing sa puso. laitan, siyempre ganito po na Ayun. Okay, sige po. Tapusin. Isa na lang sabi, di ba? Tapusin na natin to kasi wala na nangyayaring matino. Oh, puro So, na lahat Kaya nga po, sa June 7 Kalayaan Sports Fest 2026, salamat po sa lahat ng sponsors. See you! Bye! Pagiging successful.